Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Naranasan mo na bang pagkatapos mong manalangin, parang mas lalo ka pang kinabahan? Yung lumapit ka na kay Lord, umiyak ka, sinabi mo na lahat ng sasabihin mo, pero pagtapos mo mag-pray, nandyan pa rin yung problema. Hindi pa rin nagre-reply yung taong hinihintay mo, hindi pa rin approve yung application mo, hindi pa rin gumagaling ang mahal mo sa buhay, hindi pa rin bumabalik ang anak mo sa Panginoon, hindi pa rin dumarating ang provision, hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon at minsan doon nagsisimula yung totoong laban. Tama ba? Hindi lang habang nananalangin ka, kundi pagkatapos mong sabihin yung Amen. Nagsisimula ka na namang kabahan. Parang ganito, imagine mo, may pinadala kang importanteng message. Nag-message ka sa isang taong mahalaga sa'yo. Sinabi mo, kailangan ko ng tulong mo. Tapos nakita mo, sent na yung message, pero walang reply. Hindi mo alam kung binasa ba? Hindi mo alam kung busy lang ba siya? Hindi mo alam kung ayaw ka bang sagutin? Tapos habang tumatagal, yung puso mo, yung isip mo, nag-iimbento na ng kwento. Naku, baka wala siyang pakialam sa akin. Baka nakalimutan na niya ako. Baka hindi ako mahalaga sa kanya. Ganyan minsan ang pakiramdam natin pagkatapos manalangin. Alam natin na naipadala na natin kay Lord ang laman ng puso natin. Pero habang wala pang sagot yung puso natin, nagsisimulang magtanong, Lord, narinig mo ba ang prayer ko? May ginagawa ka ba? Kaya napakahalaga ng series natin ngayon. Ang series natin ay tinatawag na After the Amen. Kasi maraming tao ang marunong magsabi ng Amen, pero hindi lahat marunong magtiwala after the Amen. Maraming tao ang marunong lumapit sa Diyos kapag mabigat ang puso. Pero pagkatapos manalangin, kinukuha ulit yung burden. Maraming tao ang marunong umiyak sa Diyos, pero pag uwi sa bahay, bumabalik ulit sa worry, control, panic, galit, bitterness at sariling diskarte. Kaya ang title ng message natin ngayon ay After You Pray, Trust. Ang ibig sabihin ng after you pray, trust ay pagkatapos mo manalangin ay pipiliin mo na ipagkatiwala sa Diyos hindi lang ang hinihingi mo sa Kanya, kundi pati yung kabigatan sa puso mo. Ipagkakatiwala mo ang timing sa sagot niya, ipagkakatiwala mo ang paraan kung paano Kanya sasagutin, at ipagkakatiwala mo ang magiging resulta ng Kanyang sagot. Kaya, tapusin mo message na ito, kaibigan, kasi maaring ang kailangan mo ngayon ay hindi bagong technique sa prayer, kundi maaring ang kailangan mo ay bagong pag-surrender pagkatapos mo mag-pray. Baka ang kailangan mo matutunan ay hindi lang kung paano humingi, kundi kung paano magtiwala. Magandang araw mga ka-Watchi. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. So, paano ba natin may papakita sa Diyos na tayo ay nagtitiwala sa Kanya sa tuwing tayo ay nananalangin? Una, pour out your soul honestly. Pangalawa, receive God's peace before the answer. Pangatlo, trust God with the timing of the answer. So, una pag-usapan natin, pour out your soul honestly. Sabihin mo sa Diyos ang lahat ng laman ng puso mo nang may katapatan. Kasi minsan, ang daming bagay ang kaya natin itago sa tao. Tama ba? Kaya natin itago sa asawa,
sa anak, sa kaibigan, sa mission group, sa church. Minsan kahit sa leader natin nakakapagtago tayo. Pero sa Diyos, kaibigan, wala tayong may tatago sa Kanya at inaantay niya lang tayo na kausapin siya at umamin sa totoong laman ng ating puso. Minsan kasi ayaw nating aminin sa Diyos na natatakot tayo sa kasalukuyang sitwasyon. Kasi inisip natin, dapat kung follower na ako ng Panginoong Hesus, hindi na ako makakaramdam ng takot. Pero kaibigan, ang faith, hindi ibig sabihin wala ka nang mararamdamang takot sa buong buhay mo. Kundi ang faith, ay kahit may takot ka, ay alam mo naman kung kanino mo dadalhin ang takot mo. Hindi kasalanan ang makaramdam ng kabigatan ng loob. Hindi kasalanan ang makaramdam ka ng pangamba o kahinaan. Ang delikado ay kapag hinayaan mo na maghari ang takot at pangamba kasi nga itinatago mo lang ito sa sarili mo at hindi ka lumalapit at binubuhos sa Diyos ang laman ng puso mo. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang honest prayer sa Diyos ay hindi kawalan ng pananampalataya. May pagkakataon, sinasabi ko din sa Diyos, Lord, patawarin mo ako kasi nagtuturo ako ng salita mo pero nagdududa ako ngayon sa iyo. Palakasin mo po yung aking faith. Pero hindi nangangahulugan na wala akong faith. Bakit? Kasi baligtad. Minsan, ang pag-amin sa Diyos pa nga ang tunay na pagpapakita ng pananampalataya mo sa Kanya. Kasi sinasabi mo, Lord, natatakot ako, pero lalapit po ako sa inyo. Hindi ko kayang dalhin ito ng mag-isa. Ang ibig sabihin, kapag lumapit ka sa Diyos at sinabi mo na kulang ang pananampalataya mo, ay nananampalataya ka sa Kanya na nakahanda siya magbigay ng lakas sa iyo. Tama ba? Nagtitiwala ka sa Kanya na hindi Kanya itataboy kahit may pag-aalinlangan ka. Alam mo na siya din ang nagbigay ng faith mo. Sabi nga sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ayon sa talata, ang pananampalataya daw ay kaloob ng Diyos. Then, sabi pa sa Romans 12:3, sa halip maging mapagpakumbaba kayo ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Kaibigan, kung nanghihina ka sa faith mo, ay humingi ka sa Kanya at ikaw ay bibigyan. Kaya si Hannah, sa 1 Samuel ay meron siyang pinagdadaanan na hindi na niya kayang itago sa Diyos. Naroon yung pagnanais niya magkaroon ng anak. Kaya lang, sa mahabang panahon ay hindi pa binibigay ng Diyos ang kahilingan niya. Ang asawa niya si Elkanah ay mahal na mahal siya. Kaya lang ay may isa pang asawa si Elkanah. Ang pangalan ay si Penina. At itong si Penina naman ay may mga anak. Samantalang si Hannah, naku, wala. Kaya sa bahay pa lang nila, grabe, ramdam na ramdam ni Hannah yung comparison. Nararanasan niya ang paulit-ulit na pangungutya sa kanya. Kasi wala nga siyang anak. Kinukutya siya ni Penina. At kahit mahal siya ni Elkanah, hindi pa rin sapat yun para tanggalin yung kirot sa puso niya. Bakit? Kasi may mga sugat sa puso ng tao na hindi kayang punuan ng pagmamahal ng tao lang. Kundi kailangan mo itong dalhin sa Diyos upang ang maranasan mo ay ang klase ng pagmamahal na galing sa Diyos na hindi kayang ibigay ng tao. Huwag mo sabihin kapag nagkatuluyan na kami ay sasaya na ako sa buhay. Mali kaibigan, kasi kung ang puso mo ay hindi pa buo sa Diyos, kung ang puso mo ay hindi pa nagmamahal ng talagang buong puso sa Diyos, na siya yung number one sa puso mo, naku, kahit mapunta sa'yo ang taong gusto mo, may kulang pa rin. Kung ang identity mo ay nakasandal lang sa pagmamahal ng tao, mapapagod ka kaibigan. Kasi walang taong kayang maging Diyos sa buhay mo. Kahit mahal ka ng asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, pamilya mo o kaibigan mo, hindi nila kayang punuin ang pinakamalalim na uhaw ng puso mo. Tao lang sila. Tao lang tayo. May limitasyon sila. Napapagod din sila. Nagkukulang din sila. Masasaktan ka din nila. Tama ba? Hindi nila kayang ibigay ang klase ng seguridad, kapayapaan at pagmamahal na sa Diyos lang nang gagaling. Kaya minsan akala natin relationship yung sagot. Pero ang totoong kailangan pala natin ay restoration ng relationship natin sa Diyos mismo.
Alam ito ni Hana na ang Diyos lang ang masasandigan niya. Kaya taon-taon, pumupunta sila sa Shiloh para sumamba. Kaya lang, taon-taon ding dala-dala ni Hana yung kabigatan sa puso niya. Habang ang iba siguro masaya sa pag-worship. Kasi kasama nila yung kanilang mga anak. Si Hana naman, ako, tahimik lang. Iyak ng iyak. May family gathering, may pagkain, may celebration, pero siya naman nagdadalamhati. Kaya dumating siya sa point na hindi na niya kaya at kailangan niyang dali ng laman ng puso niya sa Diyos. Kaya tingnan mo kung paano binuhos ni Hana ang laman ng kanyang damdamin sa Diyos. Sabi sa 1 Samuel 1:10-11, buong pait na lumuluha si Hana at taimtim na nalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Sabi, buong pait na lumuluha si Hana, ibig sabihin, hindi ito simpleng lungkot lang o bad mood lang. Ang salitang pait ay nagsasabi ng matinding bigat sa kalooban. May disappointment na paulit-ulit bumabalik. Now, tingnan mo, hindi niya tinago ang pait niya sa Diyos. Hindi niya sinabi, Lord, okay lang po ako. Hindi, umiyak siya sa Diyos sa harap ng Panginoon. Then sabi ng verse, taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ang ibig sabihin, ang luha ni Hana ay hindi lang emotional breakdown, kundi ang luha niya ay panalangin niya sa Diyos. Ibinuhos niya sa Diyos ang kanyang pagdadalamhati. At dito natin makikita ang tunay na faith. Hindi ibig sabihin pag may faith ka, ay wala ka ng luha. Hindi ka na nasasaktan. No. Minsan ang faith ay yung kahit umiiyak ka, sa Diyos ka pa rin lumalapit. Kahit hindi mo maintindihan, sa Diyos ka pa rin kumakapit. Di ka tatakbo sa mga tao na alam mo na wala naman silang magagawa, wala silang control. Then sa verse 11, tinawag niya ang Diyos na Yahweh. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakahalaga nito, kaibigan. Paano tinawag ni Hana ang Lord? Sabi niya, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaibigan, gusto mong matuto manalangin? Magsimula ka kilalanin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kasi kung kilala mo siya makapangyarihan sa lahat, ay hindi ka magdadalawang isip na humiling sa Kanya. Si Hana, alam niya sa sarili niya na wala siyang magagawa sa kalagayan niya. Alam niya na mahina siya, pero alam din niya na ang Diyos niya ay makapangyarihan sa lahat. Alam niyang wala siyang kontrol sa kanyang sinapupunan para magkaanak, pero hindi ito problema sa kanya kasi alam niya lumalapit siya sa Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Wala siyang kakayahang baguhin ang sitwasyon niya, pero alam niya kung sino ang may kapangyarihan. Kaya ang honest prayer, alam mo, hindi lang naman yung pag-amin ng kahinaan mo kundi ito ay pagkilala mo din sa Diyos na siya ay makapangyarihan, kaya kalalapit. Then sabi pa ni Hana, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, wow! Tingnan mo, kung paano siya manalangin, makikita natin dito ang humility ni Hana. Hindi siya lumapit na parang may karapatan siyang utusan ng Diyos. Hindi niya sinabi, Lord, dapat ibigay mo ito sa akin ha. Ang tagal ko nang hinihingi ito sa iyo. Sa kataon-taon, nagwo-worship kami dito. Nagsiserve pa nga ako sa iyo No, ang posture niya ay servant, abang lingkod. Ibig sabihin, lumapit siya ng may pagpapakumbaba. Then sinabi niya, kung hindi ninyo ako pababayaan. Wow! Sabi niya, kung hindi niyo ako pababayaan, parang nagdududa pa siya sa Diyos. Pero ang reality, hindi naman talaga siya pababayaan ng Diyos. Parang ikaw at ako, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam mo, na-realize ko tuloy, pag talagang nasa waiting season tayo ng ating buhay, madalas nakakaramdam tayo ng ganito. Lord, paano kung hindi mo gawin to? Lord, paano kung iniwan mo na ako? Pero alam mo, kay buti ng Diyos, hindi siya nagalit kay Hana na naging honest lang naman sa nararamdaman niya. Hindi siya tinaboy ng Diyos dahil umiyak siya, kundi ipinakita ng talata na ito na ang Diyos ay malapit talaga sa taong broken-hearted. Yung tipong ang bigat ng pakiramdam mo at umiiyak ka sa Diyos kasi alam mo na siya lang ang pag-asa mo. Siya lang ang Savior at siya lang ang Deliverer.
At nang sabihin ni Hana, pagkakalooban ng isang anak na lalaki, makikita natin na specific ang prayer niya. Hindi siya vague. Hindi lang niya sinabi, Lord, bless me ha. No, sinabi niya, ang laman ng puso niya, Lord, anak na lalaki, bigyan mo po ako. Minsan natatakot tayong maging specific sa Diyos kasi ayaw nating masaktan kapag hindi dumating yung specific na hinihingi natin. Kaya minsan sinasabi na lang natin na, bless me Lord, bahala ka na. Pero si Hana iba, dinala niya mismo ang desire niya sa Diyos, hindi niya tinago. Kaibigan, simulan mo maging specific sa iyong prayer. At pag sinagot ka ng Diyos, may testimony ka na sasabihin patungkol sa kabutihan ng Diyos. Pero tingnan mo, ang maganda pa rito, hindi ginawang idol ni Hana ang desire niya. Kasi sinabi niya, ihandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Ibig sabihin, Lord, kung ibibigay mo po ito, sa iyo pa rin ito. Grabe yung request niya. Hindi selfish possession. Hindi niya sinabing, Lord, bigyan mo ako ng anak para patunayan ko kay Penina na may halaga ako. Minsan, nagpe-pray tayo ng isang bagay kasi ang motivation natin ay para ipamuka sa iba na may kakayanan tayo. Lalo na dun sa nang-api sa atin. Hindi sinabi ni Hana, bigyan mo ako para matahimik na yung mga nagkukutya sa akin na yan. No, ang puso niya ay, Lord, ang hinihingi ko, ibabalik ko rin po sa iyo. Lord, gusto ko mapapurihan ka sa aking buhay, kaya ibigay mo po ang hinihiling ko at itatalaga ko ito sa iyo. Kaibigan, that is surrendered prayer. At habang nananalangin si Hana, ay nakita siya ni Eli. Si Eli yung pari noon sa Shiloh. At kakaiba ang nakita ni Eli kay Hana kasi gumagalaw yung labi ni Hana pero wala siyang naririnig na boses. Kaibigan, tandaan mo ito. May mga panalangin na kahit hindi malakas ang boses mo, pero naririnig pa rin ito ng Diyos. Kasi, mas naririnig niya yung kondisyon ng puso mo kaysa sa sinasabi mo. Kaya pag nananalangin ka, hindi kailangan magaganda yung wordings mo o maganda yung boses mo. Maraming taong tinitignan nila ay ang ganda ng pagkabigkas ng prayer, pero hindi yung laman ng puso. Kaibigan, ang mahalaga sa Diyos ay bakit ka nananalangin? Para saan ang mga bagay na hinihiling mo? Magiging instrumento ba ito para matupad mo ang calling mo para sa glory ng Diyos? Kaya nga si Eli, imbis na maunawaan agad yung nangyari, nakatingin lang siya sa panlabas na anyo ng prayer. Inakala niya lasing lang si Hana. Kaya pinagsabihan niya si Hana na tumigil ka sa kakainom ng alak. Grabe, no? Nasasaktan ka na nga, misunderstood ka pa. Nangyari na ba sa iyan, kaibigan? Yung inaakala mo na nasa safe na lugar ka kasi nasa church ka, pero pati doon pala may taong hindi naiintindihan yung luha mo. Inisip nila, ang drama naman nito. Pag nanahimik ka naman, iisipin nila, may attitude itong tao na ito. Suplada eh. May makakita ng struggle mo, tapos iisipin nila, mahina ang faith mo, kaibigan. Pero sa kabaligtaran, ang Diyos, alam mo, hindi nagkakamali ng pagbasa ng laman ng puso mo. People may misread your tears, but God understands your soul. Kaya sumagot si Hana, hindi siya nagwala, hindi niya sinabi, pari ka pa naman, hindi mo ako naintindihan. No, salip, sabi niya, tingnan mo, 1 Samuel 1:15-16, hindi po ako lasing, sagot ni Hana, ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at dinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Ulitin natin, sabi niya, ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Kaibigan, pour out your soul honestly. Kuya Mike, ibig sabihin, pwede ko sabihin kay Lord lahat, kahit pangit yung nararamdaman ko, pati bitterness, pati disappointment, pati takot, yes, kaibigan. Dalhin mo yan sa Kanya. Pero dalhin mo ng may paggalang at pagpapasakop. Kasi may pagkakaiba ang honest prayer at rebellious complaint. Si Hana ay honest, pero hindi siya mayabang. Umiiyak siya, pero nagpapasakop siya. Kaya ang point natin, hindi sabihin mo kahit ano kay Lord, in any way you want. No, ang point natin, huwag mong itago ang totoo sa Diyos. Dalhin mo sa Kanya para mahawakan niya, maituwid niya at mapagaling ka niya. May isang Christian thinker na si C.S. Lewis,
Kilala siya bilang matalinong defender ng Christian faith. Pero nang namatay ang asawa niya, si Joy David Mann, isinulat niya sa A Grief Observed ang sobrang pagdadalamhati niya. Wala siyang tinago. Hindi siya nagkunwaring madali lang ang mawalan ng mahal sa buhay. No. May mga tanong siya, may takot siya, may bigat. At sa ganitong halimbawa, nakikita natin na ang mature faith ay hindi emotionless faith. Ang mature faith ay marunong dalhin ang emotions niya sa Diyos. Hindi porke umiiyak ka, mahina ka na. Hindi porke may tanong ka, wala ka ng faith. Ang tanong, kanino mo ba dinadala ang tanong mo? Saan mo ba binubuhos ang luha mo? Sabi ni John Bunyan, prayer is a sincere, sensible, affectionate pouring out of the heart or soul to God through Christ in the strength and assistance of the Holy Spirit. Ang ganda nito. Prayer is not performance. Prayer is pouring out the soul to God through Christ. Kaya nang sabihin ni Hannah, ibinubuhos ko lamang kay Yahweh ang nilalaman ng aking puso. Hindi siya nagpapakita ng kahinaan na walang faith. Ipinapakita niya ang faith niya na marunong siyang lumapit sa tamang lugar, sa tamang Diyos. Kaibigan, after you pray, trust. Simple pero malalim. Ngayong araw, stop pretending before God. Pour out your soul honestly. Hindi mo kailangang ayusin muna sarili mo bago ka lumapit. Lumapit ka kay Kristo at siya ang mag-aayos ng puso mo. Huwag mo hayaan ang pain mo ang maghari. Huwag mo hayaan ang pride mo ang pumigil sa prayer mo at paglapit sa Kanya. Huwag mo hayaan ang bitterness mo ang magdala sa'yo sa kasalanan. Dahil mahal ka ng Diyos, tinatawag ka niya sa Kanyang presensya. At pag ginawa mo ito, alam mo yung sugat na matagal mong tinatago ay pwedeng simulang pagalingin ng Kanyang grace o biyaya sa iyo. So, paano ba natin may papakita sa Diyos na tayo ay nagtitiwala sa Kanya sa tuwing tayo ay nananalangin? Una, pour out your soul honestly. Pangalawa, receive God's peace before the answer. Tuloy natin ang kwento. Matapos magpaliwanag si Hannah, 1 Samuel 1:17-18. Dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Hannah, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi nyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Wow! Si Hannah kanina umiiyak ng buong kapaitan. Siya yung babaeng may matinding pagdadalamhati. Pero pagkatapos niyang ibuhos ang laman ng puso niya sa Panginoon, sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. At ang nangyari, umalis si Hannah, kumain at sabi, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Now, ang tanong, buntis na ba siya agad? Kaya nawala na yung bigat ng kanyang kalooban? Hindi pa. Nahawakan na ba niya ang magiging anak niya na si Samuel? Hindi pa. Nawala na ba yung taong nagkukutya sa kanya, si Penina? Hindi pa. Andun pa din. For sure, bukas kukutyain na naman siya nun. Naayos na ba agad ang buong family situation nila? Hindi pa. Ano yung nagbago? Hindi nagbago ang circumstances. Pero nagsimula magbago ang kanyang puso. Maaring hindi pa binabago ng Diyos ang paligid niya, pero sinimulan na ng Diyos ang pagbabago sa puso niya. Ang ibig sabihin, kung idudulog natin sa Diyos yung ating alalahanin, ay maaaring andyan pa rin yung naniningil ng utang, pero hindi na takot ang maghahari sa puso mo, kundi kapayapaan at pananampalataya na ang Diyos ang iyong provider. Maaaring andyan pa rin ang deadline, pero hindi ka na kailangan magmadali sa maling paraan. Maaaring wala pa ang pambayad, pero hindi mo na kailangan magsinungaling. Hindi mo kailangan manloko o mag-compromise dahil alam mo, narinig ka na ng Diyos at kaya kanyang gabayan sa tamang hakbang. Maaaring andyan pa rin ang sakit sa katawan, pero hindi na desperasyon ang maghahari sa iyo, kundi pag-asa na kahit nasa proseso ka pa ng pagpapagaling, kasama mo ang Panginoon. Maaaring andyan pa rin ang medical result na hinihintay mo, pero hindi mo na kailangan mag-overthink sa buong gabi dahil kaya kang bigyan ng Diyos ng kapayapaan habang wala pa ang sagot. Maaaring andyan pa rin yung anak mo
Matagal mo nang pinagpipray pero hindi mo na kailangang kontrolin. Hindi mo na kailangan sigawan o pilitin o pagalitan. Maaari kang magpatuloy na magmahal, manalangin at magtiwala na ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo pa nakikita. Maaaring andyan pa rin yung taong nanakit sa'yo. Pero hindi na bitterness ang magdidikta ng response mo. Bakit? Kasi pwede ka humingi sa Diyos ng grace para makapagpatawad ka. Maring andyan pa rin ang problema sa marriage, pamilya, trabaho, ministry o negosyo, pero hindi na panic ang magiging driver ng decisions mo kasi ang peace ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala ka ng problema. Ang peace ng Diyos ay nangangahulugang kahit may problema pa, hindi ka na nag-iisa. Hindi ka na kontrolado ng takot at hindi mo na kailangan buhatin ang lahat na parang walang Diyos na nakikinig sa iyo. Kaibigan, tanggapin mo ang peace na binibigay ng Diyos kahit wala pa ang sagot sa kahilingan mo. Alam mo, maraming tao ngayon parang may nakasulat sa puso nila, peace for sale. Kailangan ng tao ang peace. Kaya bibili ng kung ano-ano. May mga relaxation tools, calming pools, serenity ponds, desktop waterfalls, scented candles, aromatherapy, spa, travel, shopping, binge watching, endless scrolling. May old illustration pa nga tungkol sa mga maliliit na rock fountains na binili ng maraming tao noon dahil pinaniniwalaan nila na ang tunog daw ng tubig na sa rock fountain ay makakatulong daw magtanggal ng stress. At totoo naman, may mga bagay na pwedeng makatulong sa katawan natin na kumalma. Hindi natin minamaliit yon. Pero kaibigan, kung ang hinahanap mong peace ay soul level peace, hindi sapat ang tunog ng tubig, hindi sapat ang scented candle, hindi sapat ang bagong gamit, hindi sapat ang bakasyon mo sa ibang bansa, hindi sapat ang pera, hindi sapat ang likes ng tao, hindi sapat ang approval ng tao kasi ang problema ng puso ng tao ay hindi lang noise sa paligid. Ang problema natin ay unrest at emptiness sa puso natin. May guilt, may fear, may shame, may uncertainty, may kasalanan, may desire na hindi surrendered, may anxiety na hindi na ilalagak sa Diyos. Kaya ang mundo nagbebenta ng peace, pero madalas temporary calm lang ang naibibigay. Parang pain reliever, pero hindi ito ang lunas para tuluyang mawala ang pain. Parang pampatulog, pero paggising mo, nandun pa rin ang bigat na daladala mo. Kaibigan, tandaan mo ito. True peace comes from God. Sabi ng Galatians 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Wow! Ang bunga ng banal na Espiritu na nananahan sa atin ay kapayapaan. Ang ibig sabihin, ang totoong kapayapaan ay hindi nabibili ng pera, kundi ito ay bunga ng pagsuko at pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. At kapag ginawa mo ito, ay mananahan siya sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kapag nananahan na sa iyo ang banal na Espiritu, ay pabubungahin ka naman niya ng kapayapaan. Kaya nga alalahanin mo na hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung wala ang Panginoong Hesus sa iyo. Yan, tingnan mo, sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pansinin mo, hindi sinabi na kapag nanalangin ka, lahat agad ng sitwasyon magbabago. Hindi. Ano sabi? Ang pangako ay ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa puso at isip mo kay Kristo Jesus. Kaya, yes, anxious tayo minsan. Yes, may request tayo. Yes, may needs tayo. Pero kapag lumapit tayo sa Diyos, may peace na hindi mabibili, hindi ma-order online, hindi makukuha sa fountain racks, hindi kayang ibigay ng mundo dahil hindi nila ito naiintindihan. At ito mismo ang nakikita natin kay Hannah. Peace before pregnancy. Hindi niya pa hawak ang sagot, pero hinawakan na siya ng Diyos
Hindi pa niya naririnig yung iyak ni baby Samuel, pero narinig na ng Diyos ang iyak niya. Wala pa laman ang kanyang sinapupunan, pero may bagong laman na ang puso niya. Ano yun? Trust. Pagtitiwala sa Diyos. Kaya hindi na siya nalumbay. Hindi dahil solved na lahat, kundi dahil sinuko na niya ang kabigatan niya sa puso. Sa 2 Chronicles 20, si Jehoshaphat at ang Judah ay humarap sa napakarami at malakas na kalaban. Hindi nila kaya. Hindi nila alam yung gagawin nila. Alam mo, ang prayer ni Jehoshaphat, napaka-honest. Sabi niya, 2 Chronicles 20:12, hindi namin kayang labanan ang ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Wow! Ito ang panalangin na kinalulugdan ng Diyos. Lord, hindi ko po kaya. Hindi ko po alam ang gagawin. Sa iyo lang po ako aasa. Alam mo, dahil dito, nangako ang Diyos na siya ang lalaban sa kanila. Then, pagkatapos ito, anong ginawa nila? 2 Chronicles 20:18. Si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Wow! Ang ibig sabihin, bago pa sila makipaglaban, ay sumamba na sila. Hindi pa man nila nararanasan ang victory, ay nagpuri na sila sa Diyos, nagpasalamat na sila sa Diyos. Hindi pa natatalo ang kalaban pero yumuko na sila sa Diyos. Hindi pa tapos ang gera pero nagsimula na ang worship. Bakit? Kasi tinanggap na nila ang kapayapaan, tinanggap na nila ang pangako ng Diyos na lalaban para sa kanila. Nananampalataya sila na gagawin ito ng Diyos dahil pinangako niya, sinabi niya. Kaibigan, ito yung faith. Hindi ito yung faith na nagsasabing walang kalaban. Merong kalaban. Hindi ito yung faith na nagsasabing walang problema. Merong problema. Hindi ito faith na nagsasabing walang iyak. Merong iyak. Pero sinasabi ng faith, Lord, mas totoo ka kaysa sa takot ko. Mas matibay ang salita mo kaysa sa pressure ko. Mas mahalaga ang presence mo kaysa sa outcome na gusto ko. Alam mo, may quote si Augustine na napakaganda. Sabi niya, you have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Ibig sabihin, kahit anong hanap natin ng peace sa labas, hindi pa rin sapat. Kasi ang puso natin ginawa para sa Diyos. Kapag ang puso mo malayo sa Diyos, kahit puno ang ref mo ng pagkain, empty ka pa rin. Kahit may pera ka, anxious ka pa rin. Kahit maraming tao sa paligid mo, malungkot ka pa rin. Kahit may tagumpay ka sa career o negosyo mo, o napangasawa mo yung dream girl o dream boy mo, restless ka pa rin. Kung ang pinakakailangan ng puso mo ay hindi mo pa natatanggap. Ano yun? Ang kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaibigan, after you pray, trust. Huwag mo hintayin maayos muna ang lahat bago ka tumanggap ng peace mula sa Diyos. Huwag mo sabihin, Lord, magiging payapa lang ako kapag dumating na ang sagot mo. Hindi. Kung ikaw ay anak ng Diyos at disciple niya, pwede mong sabihin, Lord, habang wala pa ang sagot mo, ikaw ang peace ko, ikaw ang kapayapaan ko. Habang naghihintay ako, ikaw ang kanlungan ko. Habang hindi ko pa nakikita ang mangyayari, magtitiwala ako sa character mo. Kaibigan, after you pray, trust. Pour out your soul honestly. Then receive God's peace before the answer. Dahil minsan ang unang miracle, alam mo, hindi naman yung naglaho ang problema, kundi ang unang miracle pala ay pag nagbago ang puso mo at nakabangon ka kahit andyan pa yung problema. Yun yung totoong miracle. Yung tipong nakakakain ka na, nakakangiti ka na ulit, nang hindi nagkukunwari, nakapag-worship ka na ulit, nakakahinga ka na ulit, nawala na yung acid reflux mo. Yun ang unang miracle. At kahit wala pa ang sagot sa kamay mo, hawak ka na ng Diyos sa kanyang biyaya o grace. So, paano ba natin mapapakita sa Diyos na tayo ay nagtitiwala sa Kanya sa tuwing tayo ay nananalangin? Una, pour out your soul honestly. Pangalawa, receive God's peace before the answer. At pangatlo, trust God with the timing of the answer. Ito mahirap para sa atin, di ba? Minsan kaya nating manalangin, minsan kaya nating umiyak, minsan kaya nating sabihin, Lord, I surrender. Pero pag tumagal-tagal na, tapos wala pa ring sagot, pag hindi pa rin nangyayari yung inaasahan natin,
Doon lumalabas ang totoong laman ng puso. Doon natin nalalaman kung gusto ba talaga natin ng Diyos o gusto lang natin ang mabilisang sagot ng Diyos. Doon natin malalaman kung nagtitiwala ba tayo sa kanyang character o nagtitiwala lang tayo kapag sumusunod siya sa schedule natin. Pakinggan natin. 1 Samuel 1:19-20. At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan at sumamba sa Panginoon at bumalik at umuwi sa kanilang bahay sa Ramata. At nakilala ni Elkana si Ana na kanyang asawa at inalala siya ng Panginoon. At nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang pangalan niya na Samuel na sinasabi sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. Kaibigan, sabi sa talata ay inalala siya ng Panginoon. Kaya lang, linawin natin ito. Kapag sinabi ng Bible na inalala ng Diyos si Hannah, hindi ibig sabihin na nakalimutan muna siya ng Diyos. Hindi ibig sabihin na parang sinabi ng Diyos na, ay oo nga pala, si Hannah pala may prayer request. Buti na lang naalala ko. Hindi ganoon ng Diyos. Ang Diyos ay hindi makakalimutin. Ang Diyos ay hindi overwhelmed sa dami ng problema ng mundo. Kaya may nakakalimutan siyang prayer request. No, hindi ganon. Sa Bible, kapag sinabing God remembered, ibig sabihin, kumilos ang Diyos ayon sa kanyang awa, katapatan at layunin. Ang remembrance ng Diyos ay hindi memory recovery. Kung hindi ito ay faithfulness niya sa atin. Natutuparin niya ang kanyang pangako. At pansinin din natin ang isa pang sinabi, nang sumapit ang panahon. Hindi sinabi, kaagad-agad. Hindi sinabi, kinabukasan buntis na. Hindi. Pagkatapos mag-amen, instant answer? No. Sabi ng talata, nang sumapit ang panahon. Ang ibig sabihin, may proseso. May waiting time. May conception, pregnancy, birth. Ang ibig sabihin, ang Diyos sumagot pero hindi ayon sa pagmamadali ni Hannah. Sumagot siya ayon sa kanyang perfect timing nang sumapit ang panahon. Kaibigan, may inaantay ka ba sa Panginoon? Ako meron, marami. Maring matagal na itong kahilingan pero ito yung paalala sa atin. Trust God with the timing of the answer. Ang ibig sabihin ng trust God with the timing of the answer ay pagsuko sa Kanya, hindi lang ng request mo, kundi sinusuko mo din kung kailan siya sasagot. Sinusuko mo din kung gaano katagal at anong paraan ang gusto ng Diyos na pagsagot. It means, sinasabi mo, Lord, ito pong hinihingi ko pero sinusuko ko rin ng kalendaryo ko. Bahala ka kung kailan. Lord, sinusuko ko ang deadline ko. Sinusuko ko ang mga pressures ko. Sinusuko ko ang paraan na gusto kong mangyari. Ikaw ang Diyos, hindi ako. Kuya Mike, ibig ba sabihin kapag naghintay lang ako, ibibigay din ni Lord eksakto yung hinihingi ko gaya ni Hannah? Hindi. Kailangan natin maging biblically honest. Hindi lahat ng prayer ay sasagutin ng Diyos sa eksaktong paraan na gusto natin. Hindi lahat ng mga may sakit ay gagaling agad sa mundong ito. Hindi lahat ng mag-asawa nagpe-pray para magkaroon ng baby ay magkakaanak. Hindi lahat ng financial problem mawawala overnight. Hindi lahat ng relationship may ibabalik sa gusto nating paraan. Pero ito yung pangako ng Diyos. God is faithful. God remembers. God hears. God works. At ang kanyang timing ay makakabuti sa iyo at magbibigay ng glory sa Kanya. Kaya nga, paalala sa atin ito ng Diyos, kapag hindi tayo nagtitiwala sa timing niya, madali tayo magmamadali sa sarili nating paraan. Gaya ni Abraham at Sarah. Noong sinubukan nilang madaliin na magkaanak sa pamamagitan ni Hagar, ay sa halip na makagawa ng solusyon, nagdala pa nga ito na sugat sa kanila. Kapag hindi tayo nagtitiwala sa timing ng Diyos, nagiging controlling tayo. Pinipilit natin ang tao, minamanipulate natin ang sitwasyon, nagsisinungaling tayo para mapabilis ang resulta. Nagko-compromise tayo sa business, sa relationship, sa ministry, at minsan dahil hindi dumating ang sagot sa schedule natin, nagtatampo tayo kay Lord at unti-unting lumalayo. Tama ba? Pero dahil mahal tayo ng Diyos, tinatawag niya tayo mag-repent sa pagmamadali, sa pagkontrol, sa unbelief, at sa pagtrato sa Kanya na parang sinasabi natin na siya ang susunod sa deadline natin.
Pero kung magtitiwala ka sa timing niya, ay ikaw pa din ang mapapabuti, kaibigan. Tingnan mo si Hana, ang hiniling niya ay lalaking anak. Pero ang ibinigay sa kanya ay hindi lang lalaking anak, kundi isang propeta, si Samuel. Ang sagot ng Diyos ay mas malaki kaysa sa hinihiling niya. Hindi lang siya baby ni Hana, siya ay magiging prophet, judge, servant of God, gagamitin ng Diyos sa Israel at magiging bahagi ng malaking kwento ng paghahanda sa lahi ni David na kung saan darating ang Mesaya, ang Panginoong Yesus. Grabe, no? Na-realize ko, may pagkakataon na nagtatampo pa pala ako kay Lord kasi yung hinihiling ko hindi niya binigay. Pero pagkatapos ng ilang panahon, may binigay siya mas mabuti at mas maganda. At marirealize ko, wow, kaya pala hindi niya binigay kasi may ibibigay siyang mas makakabuti sa akin. Tapos may patampo-tampo pa ako kay Lord. Pero na-realize ko na kung ito ang binili ko, naku, baka pinagsisihan ko din. Kung ito pala yung binigay ni Lord, naku, baka pinagsisihan ko. Kung nag-shortcut ako at nag-compromise, baka napahamak lang ako. Kaya minsan ang timing ng Diyos, matagal, hindi dahil ayaw kanyang sagutin, kundi dahil mas malaki ang ginagawa niya kaysa sa nakikita mo. Maaring humihiling ka ng kaginhawahan, pero hinahanda ka pala niya sa isang purpose na hindi mo pa nakikita. Maaring nag-aantay ka ng provision, pero binabago niya pala ang puso mo na maging dependent sa kanya bago kanya sagutin. Maaring humiling ka ng opportunity kay Lord, pero inaayos muna ng Diyos ang iyong character. Maaring humihiling ka na dumami ang dinidisciple mo at mamunga, pero tinuturuan ka pala ng Diyos na ikaw ay kailangan maging intimate muna sa Kanya para maipasa mo din sa dinidisciple mo. Isipin mo ang isang magsasaka. Ang magsasaka nagtatanim ng binhi, pero hindi niya kayang hilahin ng tanim para bumilis yung paglaki. Hindi niya pwedeng sabihin, tinanim ko ito kahapon, bakit wala pang bunga ngayon? No, ang trabaho ng magsasaka ay magtanim, magdilig, magbantay, maglinis ng damo at magtiwala sa panahon. Kapag hinukay niya araw-araw ang binhi para tignan kung tumutubo na, masisira ang tanim. Ganyan din tayo minsan. Nag-pray tayo kahapon, pero kinabukasan hinuhukay na natin yung prayer. Lord, may progress na ba? Lord, may sign na ba? Lord, bakit wala pa? At sa sobrang pagmamadali, nasisira tuloy yung peace natin, nasisira yung obedience natin, nasisira ang joy natin. Kaya sabi ng James 5:7, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ng pagdating ng tag-ulan. Ang magsasaka, hindi passive, hindi siya tamad. Pero alam niya na may part siyang gagawin at may part din na Diyos lang ang may hawak. Ganyan ang trust. Hindi ibig sabihin wala kang gagawin, kundi gagawin mo ang tama, susunod ka, maglilingkod ka, magtatrabaho ka, magmamahal ka, magpe-pray ka, pero hindi mo pipilitin yung harvest sa oras na ikaw yung may gusto. May isang lumang story tungkol sa isang batang nakatayo sa sidewalk. Naghihintay siya ng bus. May lalaking dumaan at sinabihan siya, "Anak, kung naghihintay ka ng bus, pumunta ka dun sa kanto. Doon humihinto yung bus." Pero sabi ng bata, "Okay lang po, dito na lang ako. Hihinto po yung bus para sa akin." Inulit ng lalaki, "Hindi anak, sa bus stop ka dapat." Pero hindi gumalaw yung bata. Maya-maya dumating yung bus. At totoo nga, huminto mismo sa harap ng bata. Sumakay ang bata at habang nakatingin yung lalaki, lumingon yung bata, sinabi sa kanya, "Sir, alam ko pong hihinto dito ang bus kasi ang driver po nito ay tatay ko." Ang ganda ng picture. Kapag may relationship ka sa driver, iba yung confidence mo habang naghihintay. Hindi ito pagiging arrogante o entitlement. Ito ay relationship. Kaya nga sa prayer natin, hindi tayo naghihintay bilang strangers. Kundi kung ikaw ay na kay Kristo, anak ka ng Diyos, hindi mo hawak ang schedule ng bus, pero kilala mo naman ang driver. Hindi mo kontrolado ang timing, pero kilala mo ang ama mong Diyos. Kaya hindi mo kailangan magpanik na parang inabandona ka na ng Diyos. Hindi mo kailangan gumawa ng shortcut na parang walang Diyos ang nakatingin sa'yo. Kaya lang mag-ingat ka din. Huwag mo isipin na dahil anak ka ng Diyos, susunod ang Diyos sa lahat ng gusto mo. No, hindi ang ama ang sumusunod sa anak. Ang anak ang natututong magtiwala sa ama at sumunod. Ang confidence natin ay hindi, "Lord, gawin mo ang gusto ko." No, ang confidence natin ay, "Lord, ama kita,
Kaya kahit hindi ko maintindihan ang timing mo, magtitiwala ako sa puso mo. Sabi ni Matthew Henry, though God seemed long to forget His people's burdens, troubles, cares, and prayers, yet He will at length make it to appear that they are not out of His mind. Ang ganda nito. Minsan parang ang tagal, parang tahimik ang Diyos, parang nakalimutan na. Pero darating ang araw na ipapakita ng Diyos na hindi kanya nakalimutan. Kaibigan, marahil gusto mo din magkaroon ng totoong relationship sa Diyos. Alam mo ba na ang pagbabayad ng Panginoong Hesus sa kasalanan mo at kasalanan ko ay may timing din? Sabi sa Romans 5:6, sapagkat nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Kaibigan, kung may pinakamalaking patunay na hindi late ang Diyos, ay ang pagpapadala niya sa Panginoong Hesus. Libu-libong taon ang hinintay mula sa pangako ng Mesaya. Maraming henerasyon ang dumaan. Maraming luha, kasalanan, rebellion, exile, suffering, longing. Pero nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Hindi late, hindi masyadong maaga, kundi perfect timing. At sa takdang panahon, ang Panginoong Hesus ay namatay para sa masasama. Kaya kung nais mo ng kapatawaran sa iyong kasalanan upang mabalik ang naputol mong relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan, ilagay mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Ipahayag mo ito sa isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago din sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung pinanalangin mo yan na may pananampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay naging anak niya at pumasok na sa isang walang hanggang relasyon sa Kanya. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para maipag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Kaya nga, after you pray, trust. Huwag mong bawiin ang prayer mo dahil lang matagal ang sagot. Huwag mong sukuan ng Diyos dahil hindi siya sumusunod sa oras mo. Huwag mong hayaang ang delay ay magtulak sa iyo sa kasalanan. Instead, let waiting deepen your worship. Let waiting expose your idols. Let waiting strengthen your dependence. Let waiting teach you that God is not only good when He answers quickly. He is good even when He teaches you to wait. Kaibigan, mag-review tayo. After you pray, trust. Paano? Pour out your soul honestly. Receive God's peace before the answer and trust God with the timing of the answer. Dahil ang Diyos na nakaalala kay Hana, ang Diyos na nagpapalago ng binhi sa tamang panahon, ang Ama na kilala ang kanyang anak, at ang Diyos na nagsugo sa Panginoong Hesus sa takdang panahon ay Diyos na mapagkakatiwalaan mo ngayon. Hindi mo man hawak ang kalendaryo, hawak ka naman niya. Hindi mo man alam ang timing, pero kilala mo ang Ama mo sa langit dahil may relasyon kayo at sa Panginoong Hesus, sapat na yon para magtiwala after the Amen. God bless.